paano po mapapanagot? Isa-isahin po natin. Kunwari mga senador at saka mga kongresista na nangomisyon dito sa flood control budget. Trabaho po yan po. That is why we have an ombudsman. We have an ombudsman, we have COA. Sila po ang ahensya na binibigyan ng kapangyarihan at tungkulin ng ating saligang batas na bantayan na tama po ang gastos tama po ang paglabas ng pera sa ating kaban ng bayan. Are you satisfied with the powers given to the Independent Commission for Infrastructure? Alam mo, ang tanong, independent from whom? Ang independence from the executive branch. Tama. Pero ang dapat po, mayroon silang security of tenure at mayroon silang financial independence. Dahil sa kung wala namang security of tenure, anytime the president can withdraw the appointment, can terminate the appointment, and kung wala namang financial independence, hindi i-release yung pundo, wala silang magagawa. So kailangan natin ang batas just on these 2 points, in financial independence and security of tenure. Yung binabanggit na iba na kulang daw po sa walang coercive powers itong ICI. Yeah, well, wala silang power to declare somebody in contempt. Tama po yan, walang coercive powers. Dahilan po ang contempt ay dapat may isang batas that will authorize the exercise of the power of contempt. Wala po sila, kaya tama po yan, siguro kaya kailangan ng panukalang batas to include the power of to declare a witness as in contempt para po sundin ang kanilang mga utos. Kanina lumabas na yung balita na nag-tender na lang resignation ito pong si Congressman Zaldico. Tapos sinagot niya yung ethics complaint against him. Ano po bang tingin niyo rito? Kasi ang isa sa mga punto na binanggit niya sa kanyang letter na kung saan nagre-resign po siya, sinasabi niya, may basbas . Basahin ko na lang po. Sabi niya, it is improbable, if not absolutely impossible, that I on my own could make such supposed insertions without the knowledge and approval of the members of both chambers of Congress. Yung binabanggit natin kanina, hindi po ba? Is that a valid excuse? Totoo po, that's only half true. Dahil po ang patakaran, mayroong allocation ang Kongreso, ang House of Representatives, may allocation ang Senado as a whole. Pagkatapos, kung let's say the available fund just theoretically is 100 million. Ang usually usapan dyan, ang 80% or 75%, yan po sa congressmen at 20 or 25% sa Senado. So, huwag mo namang sabihin na inapruba ng lahat yan. Talagang yan po ang sistema. Sistema sa paggawa ng budget. Uulitin ko lang, theoretically, the insertions are amendments to the General Appropriations Bill. Kaya po nasa kapangyarihan yan at sa kapangyarihan ng bawat congressman at senador na mag-submit ng amendments. Ang problema, yung amendments ay hindi na-process ng husto. At yung amendment ay tinatanggap po yan ng chairman ng Committee on Appropriation. Hindi po pwedeng mag-amend na walang pahintulot ang chairman ng Budget Committee on both houses. Ito pong investigasyon sa flood control at infrastructure corruption. Mismong presidente po nabanggit yan sa kanyang SONA. And so far, palawak ng palawak. No? Sa tingin po ninyo, saan papunta itong investigasyon na ito o itong pagpapanagot na ito? Considering na parang ang daming madadamay dito, naturally. Alam mo, Christian, sa aking tingin at sa aking paniwala, bakit po nangyari ito?
dahilan po nawalan ng respeto ang taong bayan sa batas. There is no more respect for the law. You know, sa amin na pag-aralan sa kolehiyo, the law will shape the conduct of men, at ang fear of penalty is the one na nagiging basihan ng order sa ating sambayanan. Ibig sabihin, kung mawala ng respeto ang tao sa ating batas, they have no respect for the rule of law, they do it with impunity. Tingnan mo itong nangyayari. Sa nating nababasa sa mga payagan, naririnig sa radyo, sa television. There is so much of the corruption because people are not afraid of being apprehended. The rule of law is not effective, and there is ang nangyayari, walang respeto, there is no fear that they will be punished for the acts that they commit in violation of the law. They act with impunity. Kaya po ganito ang nangyayari sa atin. Siguro dapat ibalik natin, and it's a long process, ibalik natin ang tiwala, ang fear of the law sa ating pamumuno. How do you propose to do that, or how do you see that happening po, Senator? Well, it's a process, as I said. Number one, here media plays an important role because the correct reporting and the responsible reporting of what happens is important to restore the confidence of the people in the rule of law. Christian, personal experience. Nung ako yung Secretary of Justice, talagang pinunteriya ko yung mga sensational cases. Dahil yan po ang kinakagat ng media, to put it bluntly. And when people, pag nakita ng taong bayan, na talagang napapakulong natin yung mga mayayaman at yung mga makapangyarihan, maniniwala ang taong bayan na pantay-pantay tayo sa batas. Kaya yung pinagsikap ko na makulong si Tony Sanchez doon po sa Eileen Isguera dahilan sa Sarmiento pala. Dahil sa makikita ng tao na talagang kahit ikaw may kapangyarihan, pag nagkamali ka, pag sinuway mo yung batas, mayroon kang pananagutan. Kasi pag hindi naman, sasabihin ng tao, yan pala pwede natin gawin, and there is no fear of punishment. Lastly, Senator, bilang isang veterano, kumbaga isa sa mga strengths sa mga veteranong katulad niya, yung pagbasa dun sa, kumbaga sa hangin ng politika, hindi po ba? Dito sa issue ng flood control corruption, meron ding ugong-ugong na destabilization na baka raw nanganganib itong administrasyon ni Pangulong Marcos dahil on the other hand, nandun naman yung DDS exploiting this whole issue. Kayo po, from where you sit, how do you see these things happening or unfolding? Sa akin po, ito'y kailangan because the only way that we can strengthen our democracy, strengthen our system of government, and bring the benefits to the people is to have a system wherein tama po yung paggamit ng pera ng taong bayan. Hindi po kagaya ngayon. The corruption that we see is really prejudicial to the ability of our country to move forward and improve the lives of our people.